Hello mga kasari, ayan, tapos na yung pagre-renovate natin ng ating tindahan. So, yan na po yung harap ng ating store, mga kasari. Ayan, 'di ba? Napakaganda, napakaaliwalas na siya tignan. Ayan, guys. And tignan nyo mga kasari, along the highway lang po kami. Ayan, so napakaganda yung place po ng tindahan namin. So, ganyan siya. So, tinanggal ko muna yung signage namin dyan kasi malabo na siya. And exposed kasi siya sa araw mga kasari, kaya lumabo po siya. So, need na po siyang palitan, kaya tinanggal po muna namin para magpagawa kami ng panibagong tarp ng signage ng store namin mga kasari. So, pag nasa labas ka mga kasari, yung sa tindahan namin, so, nakikita po yung mga ibang display namin dyan kasi napaka aliwalas niya tignan. So, lahat po ng laman dun sa harap po noon. So, dito na namin nilagay dito sa part ng extension namin, guys. So, ayan siya. Kung nakikita nyo, ito siya ngayon, guys. Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. Ayan, sa mga hindi pa po nakasubscribe sa vlog natin guys, is mag-subscribe na kayo para lagi kayong updated sa mga bagong video natin guys, sa mga bagong vlog natin. Ayan. So, ang tatalakayin natin today is ang dami kasing nagtatanong kung paano ba daw mag-mark off ng mga paninda. Ayan mga kasari. So, i-explain ko po sa inyo step by step based sa mga ginagawa ko dito sa aking tindahan. Okay, let's watch. So, ayan guys. Today is Thursday. Yeah, Thursday ngayon. So, may bago tayong dumating na stocks. So, ang mga dumating guys is mga produkto ng mga RVG Enterprises. So, mga tawag nito, mga Kojic, ganyan. Ayan. Tapos, mga powder. Ayan. Tapos, aside kay RVG, dumating din sa atin ang 8GMSG. So, mga ganito guys. So, paano ba ako mag-mark up? Guys, ang advice ko lang sa inyo, every time kasi ang deliveries namin, so, ang mga ahente namin dito sa tindahan is Monday to Saturday guys. So, Sunday lang po yung walang ahente. Yes guys. So, every Sunday, wala pong mga ahente na umiikot dito sa tindahan. So, lahat naman dito sa amin is wala talagang umiikot na mga ahente. Ayan. So, walang delivery. So, Monday to Saturday lang po. So, every may delivery sa amin, lagi ko pong chine-check. So, hands-on po akong nag-encode. Ayan. Chine-check ko po dito sa computer ko kung the same pa din yung puhunan, yung net ng mga dineliver sa amin. So, yung mga booking sa amin. So, every time na may natatanggap akong mga resibo or may mga deliver po kami is hands-on ko siyang chine-check. Kasi may mga ahente po na hindi po sila nagsasabi kung may mga price increase or wala. Kasi guys, kung hindi po kayo nag-check, gaya po ng mga ibang ahente na naging experience namin, naging experience ko na hindi sila nag-update kung may tumaas na item nila guys. So, ang ginagawa ko ngayon, kahit hindi nila sabihin sa akin kung tumaas or hindi yung mga ibang item nila, so aware po ako kasi every time na nakatanggap po ako ng resibo, chine-check ko na po agad dito sa laptop ko guys. Chine-check ko na po siya one by one. Lahat po, ito, like kunwari ito, lahat, one by one ko po siyang chine-check kung siya pa din ba yung net ng kuha namin or tumaas na guys. Ayan. So,
nandito, so etong table ko guys is nandito lang sa likod ng store namin. So dito po ako nag-encode, ganyan, nag-check, or kaya pag nagbibigay ako ng special discount, ayan, dito ko po siya tinitignan kung kaya ko bang ibigay yung mga tawad ng mga customer namin or hindi. Kasi iba dito, iba dun sa mismong counter ng store guys. So laking tulong po sa akin ang laptop. Dito ko po kasi ine-encode lahat ng mga item. So, yan guys. So, unahin ko tong resibo ng 8GMSG. So, yung 8GMSG guys, ito yung produkto niya. Ayan. So, nakikita nyo, meron silang Obini, Lala. Actually, marami silang klase ng Lala, kaya lang ito na lang po yung stock nila. Kasi mga ibang item nila, mga ibang klase ng Lala is out of stock. Wala silang stock sa mga bodega nila. Ito guys, kunwari itong Mogu-Mogu. Guys, itong Mogu-Mogu is by 6. So, ibig sabihin nito is naka-promo pack siya. So, mas mura pag naka-promo pack. Kaysa yung mga ibang flavor niya is naka-regular. So, single lang siya. So, mas mahal to guys kaysa dito. Ayan. So, ang markup ko, kunwari, ito is so, ang isang case nito is 800. Yan guys. So, 800 divided by 4. Ayan. Ang laman ng isang karton nito guys is 4 na pack na by 6. So, ang puhunan nito guys is 800. So, 800 divided by 4 is 200 lang yung isang ganito niya. So, kasi, ito guys is 5 plus 1 free. So, yung 200 divided by 5 is 40. Which is, 40 naman talaga yung 40 pesos ang net ng Mogu-Mogu natin. So, ang markup namin dito guys is ito muna tayo. So, i-scan ko siya para makita natin kung magkano yung markup ko dito. So, pag isang pack na ganito guys, hindi naka-retail ang ano na namin dito, kundi wholesale na siya. Kasi 6 na to guys eh. Tsaka lang kami nagre-retail pag per piraso. So, ayan. Yan yung difference. Pag isang pack na ganito, kasi 6 na siya, tapos naka-promo pa siyang 5 plus 1, automatic po na wholesale yung presyo namin nito guys. Okay? So, ito. So, 200 yung net nitong 6. So, ang bentahan namin is 225. O, di ba? Napakamura. So, 225 divided by 6 is 37.5 lang guys. Ang bentahan namin dito. Ayan. Or kung kukunin natin yung totoong ano niya, so 200 divided by 5 is, ay hindi, 225 divided by 5 is, same. Ayan. Ayan siya. So, mas mura siya guys. So, 45 ang isa. Pero, ang ano lang niya is may plus 1 siya. So, libre na yung isa guys. So, yun na po yung wholesale namin. Okay? Pero, pag individual, ayan guys. Pag individual naman, i-check natin. So, ayan. 40 yung net. Ang bentahan namin nito is 45 pesos. Ayan guys. So, ang markup namin is 12.5%. Ayan. Ayan guys. Kasi, eto guys, need namin i-chiller to. So, binebenta namin to ng malamig. Ayan. Okay? So, ang next natin is eto. Salenas. Guys, ito, mga fast-moving item, guys. Konti lang talaga yung pinapatong namin. As in, konti lang. Ayan. So, ang Salenas natin is
2,026 ang isang karton. So, 2,026 divided by 100. Kasi 100 guys, 100 kasari yung laman ng isang box nito. So, 20.26 ang puhunan ng bawat can. So, let's check. Ayan guys. So, ayan. 220.27 ang net niya. Tapos, ang markup namin is 5%. Yan guys. Yun yung wholesale namin. So, ang wholesale namin is 21.3. O yan. So, 20.27 less 21.30. So, nagpatong kami ng piso. Ayan. Piso namin ang isang latang ganito. So, ang retail din namin is 24. Ayan. So, nagpatong kami ng 3 pesos. Yun yung retail namin para sa mga paisa-isa. Pero pag maramihan naman siya, kunwari, mga 10 pieces, ganun. So, ang bigayan namin guys is 21.3. So, may patong kaming piso bawat isang lata. Ayan guys. So, ang percentage nun is 5%. Okay? 5% po yung patong namin. Mostly kasi mga patong namin lalo sa mga retail is 8%, 7%. Depende po. Meron ding 3%. Depende po sa item. Kasi, pag mga fast-moving item, dapat mababa lang guys. Ayan. So, next. Ano pa ba? Mostly mga ganito din. Ito, hindi kami nag-wholesale ng ganito. Mga ganito kasi wala naman masyadong nag-wholesale ng ganito. Kaya nga sabi ko guys, depende sa item. So, ito guys is lychee. Ayan. Medyo pricey kasi tong item na to. Kasi, ewan ko, mahal siya. Kasi ang laman nito hindi juice, mga kasari, kundi mga jelly, nata, ganun. Na which is best seller din to sa amin pero hindi kami nag-wholesale ng ganito kasi more on nilalagay lang namin sa mga chiller namin, guys. So dito naman tayo sa mga fast moving. So ang fast moving namin, guys, ito isa din to sa mga fast moving mga kape. Ayan. So ang kape natin guys is konti lang yung ipapatong natin kasi araw-araw may bumibili to. Hindi to natetengga sa mga shelves natin guys. Kasi every umaga, 'di ba? Need natin magkape. So, check natin kung magkano yung puhunan ng ganito natin. Ayan. I-cancel ko lang 'yan. Ayan. So, 11.2. Guys, ang bili ko nito is 11.2. Ayan. Pag 11.20, ang bentahan namin dito, ang retail price namin is 13 pesos, guys. So, 13 pesos. Tapos, ang wholesale namin is 11.65. Ayan. So, ang percentage nun, guys, is 4%. So, let's see kung magkano yung tubo natin. So, 11.20 less 11.65. So, 0.45. Wala pang salape. Ayan, guys. So, wala pa siyang salape yung isang piraso. Pero, syempre, guys, pag nag-wholesale naman yung mga customer natin, syempre, automatic 10 pieces yung kukunin nila. Kasi per tie tayo, guys. Ayan. So, per tie tayo. Hindi naman pwede na mag-wholesale sila ng 5 piraso lang. So, automatic, isang tie. 10 pieces po. So, pag kinumpute mo, yung 0.45 na tubo mo sa isang piraso, let's see. Kasi 11.20 times 10, ang puhunan mo is 112. Ito. Pero pag binenta mo naman in wholesale, is 11.65 times 10 is 116.5. Ima-minus natin yung net niya. So, meron tayong 4
pesos and 50 cents na which is okay na yun guys. Okay? Kasi moving naman to. Hindi naman to natetengga sa shelf. Ayan. So, ganun lang po kami mag-markup. Ganun po ako kaliit mag-markup. Ayan guys. So, the same din sa mga ito, Kopiko Blanca. So, halos ganun din po yung mga markup namin. As in, konti lang. Halos wala pang salapi. So, gaya ng sinabi ko, 0.45 cents lang po yung patong namin ng isang piraso. Pero pag pinagsama mo yon sa buo, may tubo ka ng 4 pesos yung isang tie, guys. Ayan. Ito, hindi kami, hindi natetengga yung mga kape namin. Moving talaga to. Kaya guys, ang advice ko lang, kung gusto nyo hindi natetangga yung mga item niyo, huwag nyong mahalan. Kasi hindi lang naman po yung kape yung bibilhin ng mga wholesaler ninyo, yung mga customer ninyo. Kasi marami namang item guys. So, pa yung maliit na tubo natin, pag pinagsama-sama yun, malaki din siya guys. Diba? Ayan mga kasari. So, let's move on to Kopiko Brown. Kopiko Blanca. Ayan. So, i-check din natin kung magkano yung percentage ng natin dito. Ito guys is 11.8 ang isa. Piraso ang net niya. Pero ang wholesale namin is 12.5. So, 11.8 less 12.5 is 0.7. Ayan. 0.7 cents. Yun po yung tubo natin ng isang ganito. Pero, pag kinompute mo tong isang tie niya, yung puhunan niya na 11.8 times 10 is 118. Ayan, 118. Pero, pag yung 0.7 natin na tubo natin ng per piece, pag times 10 natin, kasi ang per tie niya, gaya ng sinabi ko kanina, is 10. Ayan, so, 100, kasi ang bentahan natin is 12.50, so 125 yun. So, meron tayong kitang 7 pesos, guys. Ayan, di ba? Uy, bakit kaya, yung isang piraso, wala pang piso. Parang ganun yung mindset ng mga karamihan kasi, mga ganun. Pero hindi nyo lang alam, guys, na pag tinimis mo or plinas mo yung tubo mo ng 10 piraso, is meron ka ng 7 pesos, ayaw mo pa nun. Di ba? Kasi hindi lang, gaya ng sinasabi ko guys, na hindi lang ikape ang bibilihin ng mga customer mo. Maraming item pa, maraming klase. 'Di ba? So kung may 7 pesos ka ng tubo at bumili pa ng iba, edi malaki din. Ayan guys. So ganun po ako mag-markup. Ayan din yung dahilan kung bakit maraming bumibili sa amin. Gaya ng sinabi ko nung last vlog ko, aanhin mo ng napakalaking tubo kung hindi naman gumagalaw yung mga paninda mo. Ayan, much better kung sakto lang, okay lang yung para maganda yung flow, para yung puhunan natin is umiikot siya guys. Kasi ang ahente naman natin is weekly naman sila, Monday to Saturday guys. Ayan, ito lang yung tip ko guys. Ayan, pag may mga resibo kayo, ayan, paki-check nyo guys. I-check nyo mabuti. Yan, one by one na titignan nyo, i-compute nyo din. Kasi, eto guys advice ko lang, kasi noon, lalo nung bago-bago pa ako, hindi ako masyadong nag-check ng mga resibo. Ayan, kung magkano na lang yung nakikita kong total, yun na din yung binabayaran ko. So, ngayon, nadala na ako kasi hindi pare-parehas, hindi lahat ng mga ahente natin is honest. Ayan guys, kasi meron pa din na ganun. Dito sila nagmamark. Diyan, dito sila nagja-jack up sa may kung hindi mo siya mapapansin. So, instead na kunwari, 20,000 yung babayaran mo, naging 22,000 na, di ba? Sayang, kasi ilang beses po akong na ganun. Kaya, napakaselan ko na ngayon sa mga resibo ko, guys. Ayan. Yan yung mga advice ko.
Ayan. So, sana guys, may mga natutunan kayo sa mga bidyong to, mga basic kung paano tayo mag-markup. Ayan guys. So, ayan. Thank you kung may mga tanong pa kayo or may mga concern kayo dyan, paki-comment na lang dyan para sa next vlog ko, yun din po yung tatalakayin natin guys. Okay, thank you!